yung atake ni Escudero, yung labanan nila ni Tamba, ito si Tamba, ginagamit niya yung mga tao niya. Yung mga tagapagsalita niya, ginagamit niya. Hindi kaya dumirekta. Eh si Chis kaya. Oh, lagay niya ba naman, sabihin ba naman niya yung impeachment? Wala na. Sabihin ba naman niya yung, ilagay ba naman niya si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon? Naku, yari lalo. Tas this time, meron pa siyang panukalang batas na yari ang mga kontratistang mga congressman. Lalong yari. Kaya sabi ko, naka, mainit ito. O, panoorin natin ha. Ito muna. Isa-isahin natin tong balita na ito. Ito muna yung patungkol sa impeachment. Nagdesisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karatig bansa natin at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lamang natin yung mga gusto natin. So, dyan pa lang sa statement niyang yan, wala na, finish na. Wala na, finish na. Although, sabi niya nga, he will allow the Senate to vote. Pero bilang Senate President, kung ikaw nagsalita na ng ganyan, abay susunod na sigurado yung mga tao mo. Sinasabi niya nga dito, nagsalita na Supreme Court, whether you like it or not, that is the law. Pananaw pa, kaugnay sa desisyon ng Korte Suprema. 5 sa 11 pinag-utos ng Korte Suprema na isumite ng Kamara ay kabilang sa order o kautusan ng Senate Impeachment Court mismo, kaugnay sa compliance ng Kamara sa 1-year ban. Sabi nga ng isang kritiko ng Senado noong mga panahong yon, wala daw karapatan ng Senado utusan ng Kamara at tanungin ng Kamara kaugnay ng 1-year ban. Sabi ng kritiko ng Senado yon, desisyon daw yan ng Korte Suprema. Ngayong nagdesisyon naman ng Korte Suprema, ang sinasabi ng parehong taong yan ay Senate is the sole judge of impeachment cases. Dapat wag pansinin. Ano ba yan? Nuggets ninyo? Sino kaya yung congressman na yun? Sino kaya yun? Meron akong feeling eh. Ito yung mukhang aso. Hindi, mukhang aso ba o mukhang kabayo? Hindi, sinasabi kasi, yung una, wala pang desisyon ng Supreme Court. Di ba meron nakalagay doon? Pagdating sa impeachment, the sole power reside on the senators or the Senate Court. Lahat ng kapangyarihan pagdating sa impeachment, eto linawin natin to. Kasi dito minimix ng mga gago yung mga gagong congressman. Pagdating sa impeachment, ang merong lamang katangi-tanging kapangyarihan ay ang Senado o yung Senate Court. Yun ang sabi. Ang sabi ngayon nitong congressman, hindi! Supreme Court ang merong final decision. Okay, di after, lagyan natin dyan ng after 1 year. After 2 decades. Biglang sabi ng Supreme Court, impeachment is unconstitutional. Sabay-sabi naman ng congressman, hindi! Nakadepende yan sa Senate. Same congressman yun. Una sa korte, nung ayaw niya yung desisyon ng korte, bigla niya sinabi, senator na ang magdidesisyon. Sandali. Banat bay? Akala ko ba, lagi mong sinasabi sa channel mo, na sole authority over the impeachment is the Senate. Why now that the Supreme Court is on the favoring side of the Duterte, bakit mo sinasabing Supreme Court ang dapat sundin? Ganito kasi yan. Ipapaliwanag ko. Pagdating sa lahat ng desisyon ng impeachment, senators ang masusunod. Okay, pagdating ng impeachment. Pero ano ang ginawa ng Supreme Court? Ang sabi ng Supreme Court, the impeachment article passed by the Congress or the House of Representatives is unconstitutional. Therefore, there is no impeachment. So therefore, walang authority ang Senate. Kasi the Senate has the sole authority over the impeachment.
The problem is that impeachment article sent by the Congress is unconstitutional. In other words, yung papel na yan, ito, halimbawa lamang, itong papel na to, halimbawa, itong papel na to, halimbawa ito ay impeachment article. Ang may kapangyarihan lang dito ay senador o Senate Court. Pero, nung pinasa ng Congress sa Senado, ang sinabi ng Supreme Court, wait, walang kwenta yung papel na yan. Yang papel na yan ay isa lamang plastic. Halimbawa, ito, plastic. Isa lamang plastic. Hindi siya tunay na papel. Unconstitutional nga. Ibig sabihin, hindi impeachment article. Wala siya, plastic lang siya. Halimbawa, ito lang, plastic lang. Di ba? Halimbawa, plastic. Plastic lang. Hindi siya impeachment. Ano ba ang authority ng Senate? Ang authority ng Senate, dito lang. Wala nga ito, plastic. So walang authority ang Senate. Pakialaman nito kasi plastic nga Nagigets nyo? Ganun ang nangyari. Yan ang pinapaliwanag ngayon ni Chis Escudero. Talaga bang nagbabago kung ano ang tama, totoo at naaayon sa batas? Depende sa gusto natin? Hindi ba dapat? Ano man ang gusto natin, dapat ang sundin natin ay ang batas at saligang batas at ayon sa konstitusyon. Korte Suprema lamang ang bukod tanging may kapangyarihan magbigay buhay at mag-interpret ng ating saligang batas. May mga parte din naman ng desisyong hindi ako sang-ayon. Pero kung babasahin natin ang lubusan, kabilang yung mga separate opinions, halimbawa, may mga concurring opinion doon na nagsabing hindi daw tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Taliwas yan sa aking pananaw, pero ito'y concurring opinion at hindi bahagi ng majority opinion. Pero nakita ko bilang abogado na minsan ang mga concurring opinion nagiging bahagi ng majority decision sa mga sumusunod na kaso pa. Having said that, maski yung mga puntong yon ay dinala at ika nga sinundan yung ilang concerns din ng Senado kaugnay sa paghiling sa House. Na desidido pa ba kayo dito sa impeachment complaint na to sa ilalim ng 20th Congress? Dahil hindi otomatiko yun. Ayon sa dalawang separate concurring opinion sa dalawang mahistrado, binanggit nila yon sa kanilang opinion. Ulitin ko, ito'y pagpapasyahan namin pero wala ako nakikitang rason at dahilan personally para hindi namin sundan at sundin ito. Maliwanag ang desisyon ng Korte Suprema. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. So from the beginning, wala. So hindi pwedeng magdesisyon ng Senate. Kasi wala silang pagdidesisyonan. Kasi nga, from the very start, from the beginning, that impeachment article is nothing but just a piece of paper. Iyan ang sinabi ng Supreme Court. Nakasaad din sa desisyon ng Korte Suprema, hindi nagkaroon mulat-mula ng jurisdiction ang Senado doon sa impeachment complaints. So, in other words, yung ginawa ng pag-convene ng Senate ay walang kwenta. Void. Nothing. Dahil sa paglabag sa Bill of Rights, particular due process of law. Pangatlo, sinabi din ng Korte Suprema, immediately executory ang desisyong ito. Ngayon narinig ko pinag-uusapan ng ilang mga bagay, kaugnay ng reconsideration, kaugnay ng pag-file ng pag-apply ng ilang mga prinsipyo sa batas, kabilang ng Doctrine of Operative Fact, pero hindi natin maiaalis na alam ng Supreme Court ang lahat ng ito. Ang Doctrine of Operative Fact, Korte Suprema mismo ang nagbaba niyan bilang exception sa null and void ab initio ruling nila sa mga nagdaang kaso. So kung nais nilang gamitin yan, ginamit na sana nila dito. Pangalawa, tapusin ko lang, at pangalawa, Umihirit na kagad yung babae na yun Gusto na kagad kontra yun Bakit? Ate, nasa payroll ba? Hindi, ako nagtatanong lang ako Nasa payroll ba ni
Gusto mo na kagad kontra yung patapusin mo muna. Naka ng wewe. Ugnay Oh. sa paglabag ng due process, kinlaro din nila yon na kapag ka-violation ng due process ang pinag-uusapan, ay wala na tayong pwedeng i-review o ibalik pa dahil nawala na ng jurisdiction mula sa simula ang anumang korte o husgado. Ayon sa majority at unanimous decision ng korte. Yes. Pag-uusapan nyo yan nang nakakonvene kayo as impeachment court o pwede po sa plenary, ma'am? Personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayoriya. Nakalagay kasi sa desisyon ng Korte Suprema, walang jurisdiction ang impeachment court. Yan. Walang jurisdiction ng Senado. Nadinggin pa ang mga articles of impeachment. Yan. Naalala nyo, bago kami nag-convene, binasa yung articles of impeachment, at least in dulo man lang, bago kami nagka-jurisdiction. Ang sinasabi ng Korte Suprema sa desisyon nila ngayon ay unconstitutional yung articles of impeachment. Kaya walang jurisdiction yung Senado. At pag sumumpa yung mga bagong halal na senador, they will swear to do impartial justice during trial. Wala na nga jurisdiction eh. Sa tingin ko, mas Madedemanda yung mga yun. Oo. Madedemanda yung pagkasumumpa sila dun. Para nilang directly hindi sinusunod ang batas. Remember, whatever the decision of the Supreme Court is the law. Hindi nila pwedeng gawin yon. So, ano sinasabing court dito? Wala. safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, imbis na impeachment court, dahil baka matingnan pa na paglabag ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ngayon, wala bang presidente o meron? Meron. Noong nagpasya ang Senado na i-dismiss yung impeachment laban kay dating Pangulong Estrada dahil sa EDSA 2, dineklara ng Senado, not as an impeachment court, as a Senate, dineklara ng Senadong functus officio na yung kaso. Yung impeachment court at dinismiss yung kaso. So, nung nagdaan, nagawa na rin yan ng Senado. Inaksyon na ng isang impeachment complaint bilang Senado at hindi bilang impeachment court. Nako, matindi itong tirada ni anon. Talagang magagalit to dito si Tamba. Oh. Eto pakinggan natin itong bakit ko ba sinasabing si Tamba? Baka ako lang ang nagsasabi. Hindi, pakinggan ninyo. Oh. Bumelta si Senate President Cheese Escudero sa lumabas na ulat na bilyon-bilyong piso umano ng pondo ang isiningit niya sa 2025 national budget. Git niya, Kamara ang pinagmulan umano ng paninira. Nako. Bagay na pinalagan naman ng Kamara. Nako. Saksi, si Mav Gonzales. Isang demolition job. Ganyan tinawag ni Senate President Cheese Escudero ang lumabas na ulat sa isang website na meron daw siyang isiningit sa 2025 budget na mahigit 142 billion pesos na flood control projects at iba pang infrastruktura. 150 billion? No, of course not. Dun sa kahit po sa Sorsogon. Sa Sorsogon, Kung meron din po kayong mga 9 billion? changes. No. May changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Hindi porkit Sorsogon, akin yun. Hindi porkit Bulacan kay Senator Villanueva yun. Sa akin yun. Hindi porkit tiga doon ng isang mambabatas, lahat na ng pondo ron ay sa kanya. Ulitin ko, sino bang nagsabi niyan? That is a mere insinuation. Ayan. Kanina niya pa tinatanong niya sa press ko na, sino ba nagsabi niyan? Again, bahagi ng PR job, PR campaign. Nako. So, hindi automatic yun. Anya, malinaw na paninira daw ito na inilabas bago magbotohan para sa Senate President ng 20th Congress. Gaya raw ng alegasyon na pinuntahan niya si House Speaker Martin Romualdez sa Nako. Kamara para siguruhing na Kasi may bidyong lumabas na pinuntahan daw niya si Speaker. Bidyong lumabas. Pag tiningnan niyo yung video, tingnan niyo na lang sa bilyonaryo yun na channel. Pag tiningnan niyo yung video, halatang CCTV. Sino ang naglabas ng CCTV sa kamera?
Your guess is good as mine. Oh shit, di ba? Galing ng English mong banat ba? Gago! Hindi, sino ang naglabas ng CCTV sa kamera? Don't tell me. Si mga senador, di ba? Sama sa budget bycam ang mga insertion niya. Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira na-trace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa Kamara. Hindi Yeah. nga lang siguro 2 beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM. So, bawal na rin magpunta at gawin ang trabaho bilang BICAM member. Naka, patay Bawal kayo bilang dyan. Senate President tingnan kung ayos yung staff na gumagawa ng BICAM. Naka! May insinuation. Sagot ng Kamara. Bakit kami? Ba't kami may kasalanan? Bakit Kung kami? Hindi ka bagay magpa-cute. Hindi, wag kang gumanyan ganyan. Wag kang umangas ng ganyan, te. Sa bagay, paligsahan kayo ni ni Yussi Claire, pero hindi bagay, te. Wag, itigil mo yung ganyan mo. Bakit kami? Hindi bagay, te. Pang maganda lang yung ganun. criticism sa kanya, tinataasan niya ng kilay ang House of Representatives. Siguro yung tanong, bakit nga siya nandito? Kung tungkol yan sa BICAM, kasi ang speaker hindi naman po nakialam sa BICAM ng budget. Mahirap din daw ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya papayagan ang budget na hindi alinsunod sa National Expenditure Program ng pamahalaan. Hindi naman nga pwedeng walang baguhin. Again, Congress has the power of the purse. No NEP is perfect. But as long as it is based on discussions made openly with transparency and accountability, wala akong nakikitang problema. Kalihim mismo ng Pangulo ay humihiling sa Kongreso ng dagdag o pagbabago sa kanilang budget. So siguro, kung may ganyang uri ng kautusan ng Pangulo, dapat pagsabihan din niya yung kanyang mga kalihim na kapag kami sinumite ng budget ang DBM para sa kanilang departamento, huwag na silang humirit pa. Mas alam din aniya ng mga kongresista ang pangangailangan sa baba dahil sila ang ibinotong representante ng taong bayan. Pero para mas maging transparent ang proseso, imumungkahi raw ni Escudero na buksan ang Bicameral Conference Committee at maglabas ng listahan ng mga pinabago ng bawat senador. Si House Yan. Speaker Martin Romualdez, binuksan na ang kanilang proseso sa publiko. We will open the bicameral conference to Binuksan na. Asan? Sabi lang dito, we will. Ibig sabihin, future. Future yun, we will. Binuksan na ba talaga? Antayin natin. Huwag kagad gano. Kayo naman, no? Sip-sip na sip-sip ang datingan, civil society observers. Following the President's lead, this is indeed a historic first because transparency is not just a value, it is a weapon against corruption. Naghain na rin ng joint resolution ang ilang senador para buksan sa publiko at i-livestream ang mga deliberasyon ng Budget Bicameral Conference Committee suportado Hintayin natin. Puro na kayo pangarap lang yan, Huwag naman kagad. Kayo naman, halatang halata. Puro pangarap lang yung mga pinagsasabi nila, Antayin muna natin talagang buksan. In live. ito ng ehekutibo at ng Kamara dahil nauna na rin naman daw nila itong iminungkahi noon. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Huwag ganon. Kayo naman, Pinalalabas ninyong masama si Escudero, Ako, hindi ko kampihan si Escudero, Hindi ko kursunada yan. Kahit yung jowa niya, hindi ko kursunada. Pero, maayos yung niya, yung kanyang mga sinasabi at sagot. So, ibig sabihin, mga kababayan, antayin natin yung totoo bang gagawin bubuksan. Ito pa, isa pang ginawa ni Escudero na kinagagalit siguro nito ng mga kongresista natin. Kaugnay sa pagpalakpak, sino ba naman ang hindi papalakpak doon? Matagal ng problema ang bagay na yan at bilang katugunan sa panawagan ng Pangulo kaugnay sa corruption, conflict of interest at hindi tamang paggamit ng pondo, maghahain kami ng panukalang batas. Conflict of interest o magkasulungat na interes. Ito ang binigyan diin ni Senator Francis Cheese Escudero matapos ipanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ang problema sa korupsyon.
Ayon kay Senador Escudero, isinasagawa na ang draft ng panukala laban sa pagbabawal sa mga malalapit na kaanak ng mga Yan. opisyal ng pamahalaan. Dali Escudero baka mamaya may kumalabit sa'yo Ituloy mo yan Hindi kasi mahirap, malay mo biglang may kumalabit. Shh! Masisira ang negosyo natin dyan, Brad, huwag ganyan. Hindi, ituloy niya. Pag talagang itinuloy niya ito, hahangaan natin ito. Mga ganitong klaseng Ng panukala. mga kontrata sa gobyerno. Ang layunin, ipagbawal up to the fourth civil degree of consanguinity and affinity ang sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, nasyonal man o lokal, na maging kontraktor o supplier sa pamahalaan. Para sa akin, klarong conflict of interest yon at hindi Yun. dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Paliwanag pa ng tagapangulo ng Senado, gaya lang din ito ng pagbabawal sa isang opisyal ng pamahalaan na mag-practice ng kanyang propesyon. Oo. Katulad anya niya na isang abogado habang nagsisilbi siyang senador. Kaugnay ng naturang panukala laban sa korupsyon, hinihiling ni Senate President Francis Chizas Escudero na mapabilang ito sa priority bills at makasama sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon kay Escudero, magsasagawa ng caucus o pagpupulong ang mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso upang pag-usapan ang batas na dapat unahing maipasa. Pangalawang nais naming talakayin sa caucus mamaya ay kung maaari niya konsidera ng mga miyembro ng Senado na yung mga napasa na on third reading nung nagdaang Kongreso ay baka maaari tulad sa mga nagdaang Kongreso din ay wag nang padaanin pa sa butas ng karayom. Ngunit paglilinaw ni Escudero, maaari pa naman itong pag-aralan kung may concern o advokasya ang isang miyembro. Aniya, susundin nila ang layunin at hangad ng sinumang senador na nais magsalita pabor o laban sa mga panukalang batas. Gayunman, kung mga local bills lang naman anya ito, ay maaari na ring hayaan na lang kung ito naman ay no harm o no foul. Sa ganitong paraan, mapadadalian niya ang kanilang pagpapasya ng mga makabuluhang panukalang batas na hindi naman gaanong kontrobersyal. Asher Kadapan Jr., UNTV.